Okay, babalikan ko lang ho itong issue ni Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Maynila na kung saan ay nagpapaliwanag ho siya mga kababayan dahil sa dumaan daw po sa lahat ng proseso ito hong mga ipinatayo niyang barangay hall sa bangketa at yung una ho mga kababayan ay yung sa barangay 313. Alam niyo ho bang meron palang pangalawa pa na barangay hall na itinayo? Ito pong si Congressman Chua na kanyang pinondohan mula po sa pondo ng bayan. At grabe ho ito mga kababayan. Bangketa rin. Noong una ay sa barangay 313, ang kanyang hinarangan doon sa gilid ho, sa pader ng eskwelahan. Ngayon naman ay sa may kondominium. Yun ho. At mamaya paririnig ko rin ho. At syempre, sa ngalan po ng patas na pamahayag, iparirinig ho natin yung kanyang paliwanag dito na kung saan ay dumaan daw po sa proseso. Pero paano dadaan sa proseso? Magtayo ka sa bangketa ng isang istruktura, labag na po sa batas di po ba? Pero mamaya, iparirinig ho natin yung kanyang katwiran. At talagang nagpapaliwanag, nangangatwiran pa itong si Congressman Joel Chua. Pero ito, panoorin ho natin, meron hong pangalawa. May pangalawa pa pala na kung saan ay pinag-iba na rin ho ni Yorme. Ito ho, panibagong kakupalan, ito, tignan mo, ayan, gigiba, sayang ang pera. Correct. Sayang ang pera. Nga po, dalawa pala to. Dalawang barangay sa bangketa. Basag-basag na rin pala to. Barangay 272. Ito dalawang metro. Kinayuan na naman. Sabi pa na inondominium. Kasi yung panahon na yun, okay lang, kahit bahala sila, kahit gusto kahit bawal. Oo, kahit bawal, bahala kayo. Yun, sa gitna ng kalsada, tatayo diba? Ay, talaga naman. Walang permit ang bangketa. Walang permit yan. Pangalawa, bawal yan. Walang building permit. Walang DPWH. Bawal yan. Naalala ko, may sinasabi na dumaan daw sa proseso, boss. Bago. Ganda. Ay, nako talaga naman. Tiles. Kwarto, CR. Ay, grabe. Sayang. Sayang ang pera ng taong bayan. Okay, kung lalam. Okay, so yun ho mga kababayan at yung pangalawang giniba sa barangay 272. Yung una ay barangay 313. So dalawa palang barangay hall ang ipinatayo ni Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Maynila. At di ba pag-aakseho ito ng pondo ng taong bayan, ang kala ko ho ba talagang matweet po itong si Attorney o Congressman Chua dahil sa di ba kanya nga pong kinikilatis at inimbestigahan yung di umano'y confidential funds ni BP Sara Duterte. At sa kanila, ang layunin daw ho nila na tiyakin na nagastos ng tama yung nasabing pondo. At kung kaya't, di ba, isinulong din po nila yung impeachment at agad na nakakuha ng pirma diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ng 215. Ito po yung si Congressman Chua, siya po yung nanguna sa investigasyon. So, pero meron siyang paliwanag ho rito. So, pakinggan ho natin at kayo na po ang humusga dito po sa kanyang paliwanag na dumaan daw po sa proseso. Yung ipinatayo niyang dalawang barangay hall sa bangketa. Pag sinabi mo palang bangketa, bawal ho kaagad di ba, sa batas? Ito, istruktura ang itinayo building barangay hall. Maglagay ka lang ho dyan ng kariton O halimbawa, food cart o kung ano man. Bawal ho, di ba? Bangketa. Ano ba yung bangketa na yan? Daanan po ng tao yan Kaya may mga ganyan. O sige, pakinggan ho natin. At kung kayo ho ba ay dito sa sa kanyang paliwanag, makukumbinsi ho ba kayo mga kababayan? O ito, pakinggan ho natin. Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So,
tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. So ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na eh. Diba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na doon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao. Diba? Binibigyan natin ng maayos. Parang city hall yan eh. Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod, wala man lamang tanggapan? Sa huli, nananawagan siya ng pagkakaisa at pag-unawa mula sa mga mamamayan habang inaayos. Okay, so yun po ang pahayag, paliwanag, o ako masasabi ko, palusot ho ni Congressman Joel Chua, mga kababayan. Maliwanag ho ito, labag po sa batas. At pag-aaksaya, alam nyo, may mga iba't ibang mga nagsasabi na umabot daw sa 19 million yung bawat isa. O ang sinasabi naman na may mga report, di umano, na umabot po sa 61 million pesos yung lahat po na nagastos dyan po sa barangay hall na yan. At hindi ko natin makakumpirma. Siguro, mismong si Congressman Joel Chua ang magsabi kung magkano ho talaga yan. Pero ang issue ho rito, mga kababayan, kasi itong si Yorme Isko Moreno, gusto niya itama lahat po ng mga mali dyan po sa lungsod na Maynila, gusto niyang itama. Lahat po ng mga baluktot, gusto niyang ituwid. Lahat po ng mga marurumi, gusto niyang linisin. Di ba? Yun po ang misyon ho rito ni Yorme at Isko Moreno, na kung saan, kaya kahit nasabihin mo, bagong gawa ho yan, mga kababayan, di ba? Yung barangay hall na yan. At ginastusan ho ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, sa pamamagitan ni Congressman Joel Chua. Kaso illegal po Illegal po yung struktura kasi kung pababayaan po yan ni Yorme na manatili ang ganyan dahil sa manghinay, nako, sayang ang pera. Paano ka mamumuno kung pahintulutan mo yung isang illegal? Di po ba? So ano ang magiging paningin sa iyo ng tao? Illegal yan, pinahintulutan mo. So hindi po pwede. So ako, sumasang-ayon po ako dito sa naging desisyon ni Yorme Isko na kung saan talagang mali. Dapat itama. Kaya nga ginagawa niya, diba? Nililinis yung Maynila So, yung mga mali, itinatama niya mga kababayan. So, pero kayo ano yung pananaw nyo rito sa naging pahayag ni Congressman Joel Chua? Nasabi, dumaan daw sa proseso. Itinatanong ko, anong klaseng proseso ang dinaanan? Abogado po siya. Ang sabi nga ni Yorme, walang construction permit, walang building permit. Lahat walang permit, basta't itinayo. Pwede ho ba yun?
Kapag ikaw ba'y congressman na nagpatayo ng isang gusali, dahil sa sabi mo, kaalyado mo yung mayor, walang gagalaw, pwede ka na magtayo ng ganun-ganun lang. At ang sabi ho ni Congressman Joel Chua na sabi niya kasi wala na rahong lupa Talagang ganyan daw sa Maynila Tapos ang pinakamatindi ho mga kababayan, binibigyan katwiran niya pa na itinayo sa bangketa itong isang barangay hall na nasa gilid ho ng eskwelahan. Sabi niya, ayun nyo ba yun? O yung mga estudyante, mas magiging ligtas daw, magiging safe. So iniisip niya raw po yung safety ng mga estudyante na kung merong magkaroon ng problema, madaling takbuhan, pumunta po sa barangay. So talagang binibigyan niyang katwiran yung kanyang ginawang pagkakamali. Yung kanyang mali, gusto niyang ituwid ng isa pang pagkakamali. Mga kababayan. So mali nga ho, bawal nga ho, illegal. Maliwanag po ito. So siguro maganda ho, dapat alam nyo ho, siya ho nag-budget ho nito dahil sa, siyempre, pera ho ng taong bayan ito. Pwede ho kaya managot ho rito si Congressman Chua. Kasi naaksaya po ang pera dito Di po ba? At yung ipinatayo mo ng illegal. Kasi anong magiging parang dapat ikaw ay huwaran bilang isang politiko, di ba? Isa kang kongresista. Anong gusto mong mensahe na ibigay sa taong bayan, lalo na ho dyan sa mga taga Maynila? Na kapag congressman ka, pwede kang lumabag sa batas. Ganun po ba yun? Di po ba? Halimbawa, may mga tao, may mga nagtitinda sa bangketa kapag nagkaroon ng clearing operations ang MMDA. Hindi. Congressman nga nagpatayo ng building ng barangay hall sa bangketa, pwede. Bakit ako ito meron lang ako, nagtitinda lang ako rito ng paresan o barbecue o kung ano man. Bakit bawal? So baka maging ganun ang gawin Kaya ang naging hakbang po ni Yorme Isko Moreno ay hindi, tanggalin yan. Illegal yan Bawal. Ayun. O kayo, ano masasabi niyo rito sa atin? Kasi, di ba, yung pala, look who's talking, nagmamalinis po, di ba? Parang nag-iimbestiga ka na sinasabi mo na may aligasyon ng katiwalian o maling paggamit sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Yung pala, naglaan ka ng pondo para magtayo ng isang gusali na illegal sa bangketa. Kahit na hindi po ako abogado at ako po isang pangkaraniwang komentarista lang sa radyo at kolumnista rin po sa dyaryo. Alam ko yung batas na yan bawal po yan sa bangketa, mga kababayan. Kaya di ba may mga vendor-vendor pag nagkaroon ng clearing operations talagang walis. Winawalis ho lahat yan tinatanggal ho, di po ba? Kasi bawal nga ho, illegal Yung mga ganyang bangketa may kaukulan ho dyan. Di po ba? Daanan po ng tao yan Oo. So, yun lang ho, mga kababayan kayo. Sige, magbigay na ho kayo ng komentaryo dito po sa pangangatwiran ni Congressman Joel Chua na dumaan sa lahat po ng tamang proseso. Tapos, naawa raw siya sa senior citizen at yung pagtatayo ng barangay hall sa tapat ng eskwelahan, para daw po ito sa kabutihan ng mga estudyante, para sa kanilang safety, na kung may anumang mangyari, madaling makatakbo dyan po sa barangay hall. Yun po. Kayo na ho magdesisyon, mga kababayan. Okay ho, magbigay ng komentaryo. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-like ito pong ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.